Isang napakalaking balita ang yumanig sa mundo ng politika na ngayong araw matapos ihayag ng korte ang hatol laban kay dating Senate President Vicente Tito Sotto III. Ayon sa ulat, napatunayan umano siyang guilty sa kasong may kinalaman sa katiwalian at abuso sa kapangyarihan nung siya ay nasa posisyon pa. Matindi umano ang ipinataw na parusa na nagdulot ng pagkabigla sa publiko at sa mga taga-suporta ni Sotto. Ilang sandali matapos ipalabas ang desisyon, nagkaroon ng kaguluhan sa labas ng gusali ng korte kung saan nagtipon ang mga taga-suporta upang ipakita ang kanilang pagtutol sa desisyon. Kasabay nito, lumabas din ang ulat na nasa peligro umano ang buhay ni Kong Rodante Marcoleta matapos makatanggap ng mga banta kaugnay sa kaniyang ginagawang pagsisiwalat ng mga isyung may kinalaman sa katiwalian. Ayon sa mga malalapit sa mambabatas, patuloy siyang nakakatanggap ng mga mensahe ng pagbabanta matapos nitong ihayag ang ilang impormasyon na umano'y konektado sa malalaking pangalan sa politika. Agad namang kumilos ang mga otoridad upang tiyakin ang kanyang seguridad at maiwasan ang anumang masamang mangyari. Samantala, nananatiling tahimik pa ang kampo ni Sotto hinggil sa desisyong ito ng korte, habang marami ang nag-aabang kung maghahain ba siya ng apela sa mga susunod na araw. Patuloy namang binabantayan ng publiko ang parehong kaso na ngayon ay nagiging sentro ng atensyon sa mundo ng politika at hustisya. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, nananatiling tanong ng bayan kung sino pa ang mga susunod na mabubunyag sa gitna ng mga kontrobersyang patuloy na lumalabas sa entablado ng pamahalaan. Awit sa isyu ng umano'y mga contractor appointees sa ahensya. Si Perez ang opisyal na We are running by syndicate. Ngalanan ni Batangas Representative Leandro Leviste na base sa mga narinig niya. May ipinangalanan na po akong isa at yan po ay si Undersecretary Ari Perez. Siya po ay may history sa mga dati niyang mga posisyon na hindi masyadong maganda sa bidding at sa procurement. At siya ay nakasama ni Secretary Dizon sa BCDA. Inakusahan ni Leviste na nakipagkita at nakipag-usap umano si Perez sa mga contractor ng DPWH sa labas ng opisina nito. May mga red flag tulad ng bakit sa labas ng opisina sa mga contractor na magbibid sa mga proyekto. In the context of DPWH, we should hold our officials to a high standard. We cannot give them the benefit of the doubt. Ayon naman kay Secretary Vince Dizon, kusa nang nagbitiw si Perez para hindi umano makaistorbo sa paglilinis ng ahensya. That's very unfortunate. It's a very unfortunate, but you have to give it to former Undersecretary Perez. May delikadesa siya, may dignidad siya. May delikadesa ba? May dignidad pa sa lagay na yun. May delikadesa ba? May ginagawa ng katarantaduhan. May dignidad pa. Ayos ko din na siya na si Vince. Hindi siya kapit tuko. Siya na mismo nagkusa. Pero, ganun talaga ang gobyerno eh. Ganun talaga ang gobyerno. Marami magnanakaw. Dagdag pa ni Leviste, base ulit sa mga sumbong sa kanya, marami pa raw sa appointees ni Dizon ang may koneksyon sa mga contractor. May mga contractor pa rin daw na nagrereklamo ng kickback at pasikreto raw na nakikipag-meeting ang ilang opisyal ng DPWH. Talamak pa ang kickbacks sa DPWH, nilapitan sila ng mga contractors at sana i-disclose nila ang mga meetings na ito at i-assure nila ang taong bayan na hindi sila tatanggap ng kickbacks. Sa ngayon, wala pang itinatalagang chairman ng Bids and Awards Committee at kahit nagbitiw na si Perez, patuloy pa rin daw siyang iimbestigahan ng ahensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Mark. Talagang build up yung anak ni Loren Legarda, no? Siya ba yung papalit kay Loren sa Senado? build up, no? Meron pa siyang paano yung tinatawag nilang press con, no? Talagang ayos, build up itong batang to, Diba? Malupit yan si Loren, eh. Nag-drama rin yung si Loren nung election ng 2022. Yung anak daw niya, kaya tinakwil siya bilang ina. Intro muna tayo, intro na.
Oo, walang yan naman. Asan si ano? Si Erwin Tulfo, nasan? Pag sabi nga sa kanya mag-intro na tayo, walang yan naman eh. Ang tagal-tagal eh. Sabi mo, sama niya si ano, si Boying, yung bending the law. Bending the law na, bending the law. Bending the law na, bending the law. Bending the law na, bending the law. Huwag tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. Magnanakaw ang mga Marcos! Magnanakaw! Walang hiyayan! Walang hiya! Tarantado ka, Marcos! Ukininan, Marcos! Tarantado ka! Ukininan! Tarantado ka, Marcos! Ukininan! Walang hiya ka! Sinungaling ka! Akala ko ikaw ang pag-asa ng bayan. Ikaw palang papatay sa bayan. Mahilig ka sa burat. Sorry. Halika dito! Kinakausap na kita! Ninakawan mo kami, kaya kami binabaha! Halika dito! Putang ina ka! Ninakawan mo kami, kaya kami nagwawala! Ako po'y nananalangin na sana'y patawarin ako sa maaari kong magawa. Galit sa aking damdamin, sa unang pagkakataon ay hahayaan ko kung mawala. Sawa na po kaming hamakin ng mga mapagbalat kayong may hangaring na masama. Nasa taas ay hihilahin at ipaparanas namin ang impyerno dito sa baba. Mga sakim, marapat lamang na panagutin. Maliit o malaki ang nakaway nakapakin. Sibakin, sarap nilang sunugin paslangin. Kung pwede pakituna sa bangin. Totoo nga kapatid ng magnanakaw, sinungaling mas masahol pa sa hayop ang mga pag-uugali. Bato-bato sa langit ang tamaan na isasabi. Saluhin yung mga ganid ang naipon naming gali. This is the new normal. Ganito na talaga ang buhay natin kahit ano pang gawin natin. At wala tayong kailangan ang pag-iisip natin, hindi natin sinasabi, ay, baka sakali magbagyo. Magkakabagyo talaga. Tanggalin nyo na yan! Tanggalin nyo! Hindi yung balik sa Pilipinas. Sige, dali nyo! Dali nyo na! Dali nyo na! Oh. Pero mga karyason, meron pong kapapasok lang na balita. Itabi muna natin si Senator Marcoleta, ang ating Vice Presidente. Tinatanong po ng karamihan, bakit daw hindi si Bongo ang gusto kong maging Vice Presidente? Wala namang problema sa akin si Bongo, mga kareaksyon. Pero si Bongo, gusto ko sanang i-reserva bilang Presidente pagkatapos ni Sara Duterte. Ang gusto ko pong maging Vice Presidente talaga ay si Senator Marcoleta. Bakit? Mamalaging katanungan, bakit si Senator Marcoleta? Unang-una si Senator Marcoleta, mga kareaksyon. Kasi may balak po sila kay Sara Duterte. Dahil hindi po sila mananalo kay Sara Duterte. Ito dahil hindi po sila mananalo kay Sara Duterte, may plano yung mga yan. Ang gagawin po nila, papapanalunin na nila si Sara Duterte. Ang gagawin nila, yung ginawa nila kay Erap Estrada. Pinapanalo nila si Erap, hindi pinatakbong presidente si Gloria Macapagal, vice president siya ni, sino ba yun, yung House Speaker dati? Yung taga-ano rin niya tayo, Pangasinan ba yun? Oh, si De Venecia. So, anong nangyari mga kareaksyon? Tumakbong president si Erap dahil nga hindi siya matalo. Oh, hayaan na natin, huwag natin patakbo si Gloria. Ang gagawin natin, pag nakaupo na si Erap, ang gagawin natin, si De Venecia sigurado matatalo yan eh. O mananalong vice president si Gloria. O anong nangyari? Pagkaupo ni Estrada, ang ginawa nila, pinatalsik si Estrada, pinaupo si Gloria. Malamang sa malamang, si Madam, ano pangalan yan? Si Senator Risa Ontiveros, tatakbong Vice Presidente yan. Tatakbong Vice Presidente yan, mananalo yan, kunyari. Tapos, patatalsikin si Sara, Presidente si Risa. Kaya nga, ang kailangan natin Vice Presidente dyan ay si Marcoleta. Kahit patalsikin pa nila si Sara, pag si Marcoleta ang presidente, doble sakripisyo sa kanila yan. Anyway, mga karyason, ito pag-comment po nyo sa comment section. Bakit gusto mo si Marcoleta ang Vice Presidente at bakit gusto mo si Bongo bilang Vice Presidente? Pakipaliwanag po Bibilangin po natin kung sino mananalo, pag-aaralan po natin. Pero para sa akin si Bongo, presidentiable yan. Gusto ko si Bongo pagkatapos si Sara. Siya yung maging presidente natin. Kung hindi tatakbo si Baste o si Pulong. Anyway,
Si Bongo kasi hindi ko naman sinasabing hindi pa siya masyadong matibay. Nakita nyo naman nung binalagbag siya ni Ralph Recto, napakabait kasi ni Bongo eh. Di ba? Alam mo kung ibang senador lang yung sinabihan ni Ralph Recto na wag mo kaming utusan, si Ralph Recto yung ngipin niya sa harap baka ubus na si Robin Padilla. Nako. Di ba? O ito meron po tayong bagong kapapasok lang na statement mga ka-reaction. Kinasuhan po si Manong Chabit. Ito nagsalita na po itong si Pulong. Alam niyo na si Pulong madalang lang magsalita yan. This is getting ridiculous. As freedom of speech already disappeared in this country, now anyone who dares to speak against the administration get charged. So this is what they call the new normal in government. The problem now is that those who tell the truth are the one being targeted. This is no longer democracy. It's beginning to look like a syndicate controlling the people's rights. Sindikato mga reaksyon. Sindikato na po nagpapatakbo sa ating bayan. Hindi po ninyo nahalata. Sindikato na. Ito mga kareaksyon Ito pa ang statement po ni Pulong. Ulaan ko, isa na naman bang payo ito mula sa mga kaibigan ninyong CIA? Para masiguro lang na matatapos ninyo ang taon na buo ang inyong agenda. Huwag na tayong magpanggap. Halatang CIA na ang nagpapatakbo sa gobyernong ito. Nako, CIA na daw po, hindi kasi makapasok ang CIA sa Davao eh. Di ba mga kareaksyon? Ito pa. Ito mga kareaksyon. Nawala na ba ang kalayaan sa pagsasalita? Sa bansang ito ngayon kahit sino na lang na bumatikos sa administrasyon ay sinasampahan ng kaso. Ito ba ang tinatawag nilang bagong normal sa gobyerno? Nako. Wala. Nagsasalita po itong si Pulong. Ito mga kareaksyon. Ayan. Nawalan na ba ng kalayaan sa pagsasalita sa bansang ito ngayon kahit sino na lang na bumatikos sa administrasyon ay sinasampahan ng kaso? Ito ba ang tinatawag nilang bagong normal sa gobyerno? Normal, bago yan. Ito po, sumagot po si Manong Chabit. Sinampahan po kasi si Manong Chabit ng tinatawag nilang graft and corruption case. Pero bago yan, tingnan po ba ninyo sino maganda dito? Sino maganda yan? Maganda daw si Lisa Araneta kaysa kay BP Sara Duterte nung kabataan nila eh. Ang isa dito, mas maganda to kay Babaluo. Sinong Babalu dyan sa dalawa, di ba? Napakaganda naman ni BP Sara kung kukumpara kay Lisa Tanas. Napakalayo. Wag naman ganun. Masyado naman kayong minamarder nyo ng kagandahan ni BP Sara. Ito na si Manong Chabit mga kareaksyon. Wag na po nating patagalin at mag-comment po kayo sa comment section. Si Marcoleta ba o si Bongo ang vice-presidente natin sa 2028? Pakipaliwanag dyan sa comment section. Kalukuhan no ito, this is another diversionary tactic and part ng mga attack dog. Dahil doon nag-file, matagal lang tigaron sa amin na first cousin yung mayor na tinalo ko. Tama. Attorney Tilly Cordero is an extortionist. Ilang beses namin binigyan ng pera tuwing humihingi. So, nagpapadala naman ako. Maya-maya, ang last lang, nagpunta sa bahay. Mismo, nagpunta sa bahay sa Narbacan. Magre-retire na ako, pwede ko bilhin yung hotel resort ko. 20 million lang, mura lang, sabi niya. Mura naman yan. Sige na nga, para matapos lang ako. Pupunta ako sa bahay niya, tinignan ko, nasaan yung resort hotel niyo? Eto, ang tinuro niya, maliit na bahay, 2 kwarto lang na maliliit. Pagpasok ko sa kwarto, kama na. Ang liit. Paano ko naman bibili ng 20 million? So, hindi ko binili. Nag-aalit na naman, yan. Madalas ganyan, pagka kailangan ng pera, buwabanat. Humingi naman. Binibigyan ko naman. Nasanay na eh. Kaya pinadabanda ko na lang ng yung extortion. Yung mga pinagagawa niya. Dahil marami ng beses na nanghihingi ng pera, tinatanggap niya lahat. Ito sir na extortion case ay ifa-file nyo pa lang or meron na po kayong final dati? Yung pinsan buo niya na mayor, 10 years ago pinahilang ko na, hindi lumalabas sa ombudsman. Dapat yun ang kasikasuhin niya sa ombudsman.
ginawa nila, in one barangay lang, marami yan several pinirman ng Vice Mayor, the whole board, the councilors, ng resolution. Isang sample, 9 million binigay nila sa isang barangay, Solbec, for the benefit of 65,000 farmers of Solbec. Solbec is just one barangay. Saan sila kikita ng 65,000 na farmers? The whole population of the whole town at that time is 44,000. So, sila naglalagay ng ghost farmers. Hindi lang yun, marami yung 45,000 farmers. 45,000 farmers parang ginagamit. Hundreds of millions na nawala dyan. So, pinag ko lahat. Isa lang lumabas. Ang dami pang nakapile doon dahil nakaparking fee yata. Ewan ko. So, dapat yun ang halungkatin po nila bago sila magbintang. Puntahan ko lang tong plunder complaint nila. Yes. Ang sinasabi po ay bumili po kayo nung mayor pa kayo ng Narvacan ng overpriced ng 100 million na piece of land. Ano pong masasabi niyo dun? That piece of land, 10 hectares. Malaki. At that time, ang presyo noon, 8,000 per square meters. Yung mga mas mahal pa Pero pinasyon nila ng 8,000 per square meter. Meaning, 10 hectares is 800 million. Ako na nag-arrange dahil ayaw ko kumita. Gusto ko lang tumulong. Wala silang panglalagyan ng bagong market. So, hindi ko nalilipat sa pangalan ko dahil hindi pwede. Dahil mayor ako, ibebenta ko sarili ko. Hindi. In-arrange ko lang. Huwag naman ganyan. Ganito na lang ako. Instead na kumita ko, binigay ko lang ng 1.2. Didalugi na ako ng 680 million. Lugi. So parang sabi niyo po, sir, nag-abono pa. Parang gano'n. Lugi. Instead na, may bumibili sa akin noon ng 500 5,000 per square. Di 500 million. Binigay ko lang sa munisipyo ng 1.2. Ako pa nalugi, ako pa kinukomplain. Pero ang sabi nila, sir, 49 million lang dapat yung... Saan ka nakakita ng 10 hectares na 45 million? Kalukuhan yun, kaya dademanda ko pa sila dyan. At that time, nakarecord po ang 8,000. Ngayon, 20,000 na per square. Hindi lang 8,000 aabutin yan, mas malaki pa. So, kita ang munisipyo dyan, hindi nalugi, kung hindi kumita. Kaya mali yung, ako nga dapat bigyan ng medalya, ako pa dadamanda. Lugi ako. Sino nagpapalugi po ng ganyan? 8,000 ang presyo, binigay ko lang 1.2. Who is willing? 680 million lugi kagad. Ako lang po, sa buong Pilipinas siguro, na nagpalugi ng ganyan. Pwede ko kitain kung corrupt ako. Sila ang corrupt dahil ang dami ng nawala na pera sa Narvacan, yung pinsang buo niya. Pending pa sa ombudsman. Dapat bago na ako imbestigahan ito, ilabas nila yung mga pending case ni Edgardo Zaragoza. Ang dami po. Ang liwanag, 45,000 farmers, ilang million, 80 million, umbigay sila. Puro ghost. Po 44,000, it was certified by the government. Ang farmers na Narvacan, at that time, 6,000 lang. 45,000 farmers, ilang beses, paulit-ulit, 65,000 farmers. Ang liwanag. Bakit hindi nila balikan yun? Yun, demandan nila ako kung hindi totoo siya sabi ko. Sir, ang sinasabi pa po niya dun sa complaint ay dahil donate yung lupa para sa economic and industrial purposes, dapat daw po hindi nyo binenta. Wala naman donate eh. Sino magdo-donate? Wala magdo-donate. Yung lupa daw na 10 hectares, sir, dapat daw pang LGU use yun for no. It was owned by a textile company before. Nakalimutan ko na. Hindi tigaron nakabili nun. Diba? So, hindi siya, sir, parang kumbaga... binili ko na, ninegosyo ko sana. Pero nung para sa munisipyo na, hindi ko na negosyo. Binigay ko
at a losing price, 1.2. Ang tinatanong po nila ay bakit po binenta in the first place? Bakit po ba natin binenta yung lupa na yon? Wala kami panglalagyan ng market. And that's the only buo na 10 hectares along the highway na malapit sa bayan. Maganda po yun na lupa. Napakaganda. Sir, punta ako sa Sulvec, yung sa Yes. Santorini. Yes. Kasama din po sa final nila yung graft charges po. Dahil hindi daw dapat, wala daw sapat na permits, pati environmental clearance. Ano po reaction niyo doon? Ito po, mabuti na banggit nyo. Binili ko noon dahil lahat pinagbebenta yung mga tourism na ginawa nila President Marcos na wala namang kwenta. At that time, ang 300 square meters lang, 3,700 square meters. Wala pang kalahati hektarya. 3,728 square meters. Binili ko ng more than 5 million. Ngayon, ang bili ko yung mga katabi, 3 million, 12 million nga bili ko eh. 2,000 square meters lang. So, ito, binili ko lahat. So, walang diferensya ito. May deed of sale po kami ng gobyerno. So, wala kang gustong bumili ito dahil puro bato nandun eh. Walang nag-squat. Walang squatter dahil puro bato nandun. So para ang sinasabi niyo, sir, na hindi totoong illegal yung kinamkam yung lupa niyo. Kaya idademanda ko sila. May deed of sale ako. Hindi nila alam kasi. Kasi yung Tili Cordero yun, humingi ng kopya. Wala naman siyang karapatan, bigyan ko ng kopya. Yun, hinuhula-hulaan niya. Sabi nila, sir, ay may mga nasira daw doon sa environment kasi wala pong permit yung pagko-construct nyo ng resort. So ano pong comment nyo doon? May titulo ako eh. Titulado yun. Nung araw, may lupa lahat yun. Tinanggal ko lang yung mga lupa para malinis. Kung may kasalanan ako ron, demanda nila ako. Multa ako kung may kasalanan ako. Pero may environmental compliance certificate kayo naman, sir, doon sa pagtatayo niya ng resort structure? Meron naman dahil private eh. Hindi naman kailangan dahil nga private property may titulo eh. So nagtayo na, tulong nga ang malaking attraction ngayon eh. Kaya instead na private yon, gagawin ko na ng commercial dahil dami ng tourist attraction na para sa tao. At kulang na kami sa hotel dahil dami na namin tourist sa Bigan. Sir, ano na lang pong reaction ninyo na sabi niyo po pala, kilala niyo po ito si Attorney Cordero. Anong reaction niyo po na finailan kayo ng graft and plunder charges? Matagal lang attack dog yan, professional, extortionist. Tumanggap ng pera eh. Nangihingi ng pera, tinanggap naman. Ayaw ko na lang buloy na. Sige na, bigay na ako ng bigay. May mga tao nagbigay. Naka-video lahat at tutestigo sila. Latest nga, binibentahan ako ng hotel resort na 2 kwarto na maliliit, 20 million. Paano naman ako papayag niyan? Nagalit na naman sa akin. Ayun, nag-file na naman ngayon. So, anong next action niyo, sir? Pero ito, hindi lang yun eh. Palagi ko may nagpapaandar na sa kanya. File ka agad sa ombudsman, kukulong daw ako. Kung totoo yan, I'm willing to go to jail. So this another, they're taking advantage. May nagpupundo na naman dito na malaki. Meron po ba kayong hinala kung sino yan, sir? Meron, pero di ko masabi dito, magde-deny lang. Sige po. Ano na lang next nyo gagawin, sir? Anong next action, course of action po ninyo? Sasagutin ko. Kung tawagin ako, sasagutin ko. At pagpapile din ako counter charges. Dahil hindi naman totoo itong mga bintang nila. Thank you so much. Thank you very much. Salamat. Nako, mga ka-reaction. May nagpapaandar po, ibig sabihin mga ka-reaction. Ha? Ito po malupit dyan kasi nagsasalita po si Manong Chavit Singson. Ngayon, idinimanda siya, plunder. Magbigay ng maraming pantulong sa mga iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Alam din niya kung anong pwedeng itanim sa anong lugar.
Mayroon yata silang mga technology na nakakalap o nagagamit, may mga equipment sila. Ang sabi ko sa kanila, Mr. Chair, Secretary, bakit hindi mo tulungan ng DPWH? Hirap na hirap sila. Isip-isipin mo nga ako, yung sumbong sa Pangulo na ginagamit nila ngayon ay nanggaling sa MYPS application. Dapat sana ang ginamit yung PCMA application. Kaya makikita po ninyo kako, pag kinumpara nyo yung dalawa, magkakaroon po kayo ng discrepancy ng coordinates. So, tumatango-tango si Yusek Conti. Tama o hindi? Ako po kasi, nireview ko yung mga submissions. Dahil binigyan po ako ng USB ng Pangulo nung simulan ko po yung Blue Ribbon nung ako pa po ang chairman. Kaya hindi ko po extensively nagamit sapagkat yung lamang siniyasat namin, nakakuha na ako ng mga ilang projects. Nag-random lang ako. 15 yung nakita ko, magkakaiba yung coordinate.